Ano po ba mga pwedeng pagkain sa mga fatty liver, nutrient-dense food? Umiwas, dapat ang tanong, ano iiwasan? Lahat ng mga may sweetener, mga may sugar, processed food, iwas. Lahat ng fruits, except strawberry and avocado, iwasan mo. Ha? Yan yung kung hindi ka manginginom. Kasi madalas ngayon, non-alcoholic fatty liver ang cause. Okay? Okay. Doc, nag-low carb for 10 months, then nagpa-medical, mataas ang aking LDL and HDL. Aba, good yung HDL, no? Bakit? Sigurado ako, bagsak din ang triglycerides mo. Okay? Kasi, mas maraming HDL, mas marami siyang ita-transport ng mga triglycerides, mga toxin, sa liver for disposal. Okay? Ayan. Very good. Plus 1 protein. Kanina sinabi ko, infection. Address nyo muna infection. Number 2, dehydration. Address mo dehydration. Number 3, mga strenuous activity. Okay? Baka mag-normal ang ihi. Okay? Kung hindi, kailangan natin dig deeper kung ano pang sakit ninyo. Doc, paano kung normal echo, normal thyroid, tapos nataas pa rin heart rate kahit onting galaw lang, 100 plus po agad? Tanungin mo na sarili mo, meron ba ikaw anxiety? O kaya, normal thyroid, normal 2D echo, baka naman palagi ka nagpupuyat. Okay? Matulog na maaga, nagkokos din ng... Yung dehydration, nagkokos din ng pagtaas ng heart rate. Ang unang-unang tumataas sa mga dehydrated, heart rate. Okay? So, ayusin nyo lang yung fluids ninyo, matulog na maaga, malay mo, mag-normal yan. Okay. Congratulations, pregnant. Nako, FBS 157. Consult your OB pag gagawin kayo ng mga test. Kasi pagka diabetic po ang pregnant women, delikado po sa baby yan. Okay? Malaki yan. So, pwedeng CS. Tapos paglabas ng baby, kung uncontrolled ang sugar ninyo, paglabas ng baby, lupaypay. Bakit? Hypoglycemic. Bagsak ang sugar ng baby mo. Okay? So, i-address natin ang sugar ninyo pag buntis. Paano nga ba mag-umpisa ang low carb? Okay. Ang gagawin, tanggalin yung mga junk foods, tanggalin nyo ang mga sugar food, sugar drink. Doon muna kayo mag-start. Pag nasanay kayong wala yan, then eventually, doon na sa mga tinapay, pansit, tanggalin na. Ako, sabi nila, ha? Favorite ko yun, tatanggalin. Ayoko na. Pero, alam mo, favorite ko, palaabok nun eh. Kaya sabi ko, bakit tatanggalin yung kanin? Ba't tatanggalin yung tinapay? Ba't tatanggalin yung pansit? Energy ko yun. Di ba? Sa research, yung energy, manggagaling ngayon sa fats. Kaya nakakagulat, pumapayat yung mga obese. Okay? Pero, umo-okay ang sugar ninyo niyan. Diba? Tanggalin mo naman yung tinapay, pansit, kanin. Lahat ng mga diabetic, makokontrol ang mga sugar ninyo niyan. Okay? Ayan. Doc, pwede ba ako mag-low carb type 1 diabetic naka-insulin? Yes, ang mga type 1 diabetic kailangan po ng insulin kasi hindi nagpo-produce ang inyong lapay, ang inyong beta cell ng insulin. So yes, pwede po mag-low carb pero kailangan guided. Ang gagawin natin is i-decrease ang insulin. Kung ano yung pinakamaliit. Di ba? Mas maganda yun. Mali mo, 2 units, 4 units na lang ang ini-inject mo. Kaysa yung kumain ka ng mga high carbs, mga sugar, edi ang tataas na mga units na ini-inject nyo. Okay? Okay, bakit sugar source pa rin?
Pagka nag-low carb, syempre, tatanggalin natin ang mga sugar source. Huwag kayong mag-alala, ang liver ninyo magproproduce pa rin ng sugar. Okay? Pero ang energy nyo, kasi yung sugar, yan ang ginagamit nating energy pagka high carbs tayo. Pagka nag-low carb tayo, ang gagamitin nating energy is your fats. Unlimited supply. Okay? Ayan. Kapag mataas pa ang triglycerides, ano po need gawin? Eat real foods. Focus muna kayo sa lutong bahay. Tanggalin niyo po yung mga toxic oil. Ano to? Mga seed oil. No? Mag-focus kayo sa healthy oil. Coconut oil, olive oil, MCT oil, virgin coconut oil. These are healthy fats, healthy oil. Okay. Result po ng blood chem ko, yung sugar ko mataas, 136. Ang cholesterol ko, 255. Alam mo, mas matatakot ako sa sugar mo, hindi dun sa cholesterol. Sa sugar. Alam mo bakit? Inflammatory po ang sugar. Yan yung most common cause ng mga stroke, heart attack. You need to control your sugar. Okay? Ayan. Doc, ano pag right pain pero okay abdominal ultrasound, may history din po ako ng GERD, right pain. Ano yan? Upper, lower? So, kung lower, i-clear natin sa surgeon, baka appendicitis. Kung upper, pwedeng gallstones. So, physical examination. Alam nyo, pag kami mga masasakit sa inyo, pumunta kayo sa doktor, magpa-physical exam kayo. 90% of diagnosis, physical exam. Sabi ng aking teacher. No? Yan yun. 10% lang yung mga laboratories, diagnostics. Okay? Kung magaling yung doktor, physically pa lang exam sa iyo, maano na niya kung anong sakit mo. Okay. Ayan. Fasting lifestyle. Yes, alam niyo nakakatuwa sa fasting lifestyle. Ito. When you do low carb, hindi ko na tinuturo ang fasting. Hindi na. Pagka nag-low carb ka, lalo na strict low carb, hindi ko na kailangan ituro ang fasting. Kasi, eventually, kayo na makaka-experience nun. Ay, hindi ako gutom. Hindi nyo nabibilangin ang fasting ninyo. Kaya, do low carb, mas much madali nyong magawa ang fasting. Hindi pinipilit. Okay? Ayan. Okay, ano pa? Thank you for watching. Okay, ito yung mga question minsan, no? Pag may CKD. Doc, gagaling pa ba ako sa CKD? Stage 3. Yung iba nga, Doc, stage 5 na ako. Gagaling pa ba ako sa sakit kong ito? CKD stage 5. Alam mo, sagot ko sa kanila. Kung alam ko lang ang future, masasagot ko na kayo. Pero, yung stage na yan, yes, we can lower it down. No, you can lower it down. Mapapababa natin ang stages. Siyempre, kung gagawin nyo. Kasi hindi naman ako yung gagawa eh. Kaya dapat ang tanong ninyo sa sarili. Magagawa ko kaya itong paggagawa sa akin ni Doc Brian? Pagka magagawa nyo yan, without hesitation, sabi nyo, gagawin ko to. Kahit yung mga negative pa ang lumabas, may mga ups and downs kasi yan, huwag kayong madedepress. Alam mo, pagka na-depress kayo, sa totoo lang, pagka nalaman nyo na nga lang na ida-dialysis kayo or kailangan na kayong kabitan ng fistula, nakaka-depress, di ba? Pero take note po, pagka na-depress kayo, it will add, yung mga stressor, add insult to your healthy body. So, nada-damage din yan sa mga stress na, Kaya please,
ang buhay natin hiram. Okay? If we have health issues, health condition, let us try to improve, no, yung health condition natin by doing something. Kaysa wala. Kaysa na magmukmuk tayo, tumahimik, pag-isipan natin ang ating sakit, dapat may ginagawa tayo. Ano ang gagawin natin? Change your lifestyle. Pagka narinig nga ako, sasabihin ko sa kanila, bawal na po ang mga rice, ang bread, pasta. Alam mo, palaki ng palaki ang mga mata nila. Doc, ano nalang kakainin ko? Yun. Okay? Pagka nag-low carb po kayo, matututunan nyo to eat twice a day kasi hindi kayo nagugutom eh. Ang advice ko pa nga sa mga patient ko eat when hungry. Kahit 5 times, 10 times kayo magutom, kumain kayo. Basta malaga, yung nasa allowed lang. Yung allowed lang na binanggit ko. Then, magugulat sila, twice a day ako kumakain, or 3 times, sige. Pero nagiging energetic. Hindi na sila inaantok. Pansinin nyo, pagka madalas kayong kumain ng mga high carbs, mga sugar, di ba? Active, then ilang minutes, inaantok na. Lalo na yung mga nagpapakabusog. So, yan yung mga hindi nyo mararanasan pagka tama ang ginagawa nyo pag-low carb. Okay? Mas nagiging energetic. Kaya kung may mga nakakaramdam pa rin ng mga discomfort after a month or 2 months, baka meron pang dapat itama, may mga konti na lang i-adjust dyan. Then, trust the process. Meron kami mga patient, no? Nag-enroll, ang kanyang CREA is 680. Okay? After 2 weeks, nag-repeat ng CREA, nag-720, tumaas pa. After 2 weeks ulit, bumaba ng 620. Then after a month, pababa ng pababa. On the 3rd month of doing low carb, ang kanyang CREA down to 290. Hindi niya akalain na from never bumababa ng 700 or 600 ang kanyang CREA. Pero nung nag-strict low carb, under the coaching of me and Kuya Gibo, no? Ang galing, 290. Okay? Kaya, meron din naman mga patient, no? Pag-enroll nila, talagang hindi kaya. Sobrang damage na ang kidney. So, ang goal naman natin ngayon dyan is to lessen the frequency of your dialysis. Kung mapababa nyo man ng less than 300 kahit nagdadialysis. Kasi, kadalasan yung mga nagdadialysis, anong mga CREA nila? 700, 900, 800. Yung isa kong patient kanina, nagpa-consult, hindi bumababa ng 1,000 ang kanyang CREA. Sabi ko, let us see. Baguhin natin yung mga kinakain ninyo. Inumin natin yung dapat na tubig. Okay? Take note, pagka nag-low carb, no, nadidehydrate yan. So, yung manas nawawala. Pero syempre, ingatan natin talagang bumagsak ang sodium. Madalas, pansinin nyo, bagsak ang sodium nyo. Okay? So, kailangan natin ng asin dyan. Huwag matakot sa asin pag kayo ay naglo-low carb. Okay? Kaya, tandaan ninyo, if you want to improve your health, pakonsulta kayo. Kung napapansin ninyo, dumadami ang gamot ninyo, hindi kayo nag-i-improve. So, pag-isipan, tingnan natin lahat ng mga kinakain, yung ginagawa natin, malay nyo, mali nga ang ginagawa ninyo. Itama, subukan. Maraming doubtful, no, sa mga naglo-low carb. Yes. Pero tingnan nyo, dumadami ngayon ang mga nagkakaroon ng interest to do low carb. Why? Marami sila nakikitaan ng improvement. Maraming nababawasan ng gamot. Maraming natatanggalan ng insulin. Mas gumaganda ang kanilang health. So, kung hindi nag-improve ang health ninyo, why not try low carb? Be the best version of yourself, adapt, and you will definitely evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!